Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Hinaharap ng Langit at ang Hinaharap ng Mundo. Nagkaroon ng isang espesyal na pagtitipon ang mga pinaka-maimpluwensyang leader sa mundo. Ang pinaka-pinag-usapan nila doon ay tungkol sa hinaharap. Ano kaya ang mangyayari sa mundong ito sa hinaharap? Hanggang saan kaya aabot ang pag-unlad ng teknolohiya sa hinaharap? Paano magbabago ang ating mga buhay sa hinaharap? Ganito nila na pag-usapan ang tungkol sa hinaharap. Matapos marinig ito, napaisip ako, ano kaya ang magiging hinaharap natin? Mga kapatid, hindi niyo ba gustong malaman? Kahit sa pang-araw-araw na buhay, kung ikukumpara natin ang buhay natin ngayon sa buhay natin 10 taong nakalilipas, maraming bagay na ang nagbago. Ang mga trabaho na uso noon ay tinuturing na hindi na gaano mahalaga ngayon. Sa pagpasok ng AI sa buhay ng tao, nagiging mas limitado na ang hinaharap ng sangkatauhan. Ngayon, alin sa mga operasyon ang sa tingin nyo ay mas mahal? Ang operasyon na isinasagawa ng tao o ang operasyon na isinasagawa ng AI o ng isang makina? Ang operasyon na isinasagawa ng mga makina ay mas mababa ang posibilidad ng pagkakamali. Ang operasyong gamit ang AI ay kilala bilang isang pamamaraang may malaking potensyal. Gayunman, hindi pa ito malawakang ginagamit. Ang mga tao ay nagsimulang mahuli. May AI na nakipaglaro ng board game na Go laban sa isang tao noon, hindi ba? Ito ay malawakang naiulat sa mga balita. Inakala na ang tao ang mananalo, pero natalo siya sa lahat ng laro maliban sa isang laro. Mula noon, malalim na isinama ang AI sa ating mga buhay. Ginagawa ng AI ang lahat ng pagkokode at gawaing teknikal na dating ginagawa ng mga eksperto sa computer. At dahil dito, nagbabawas ng mga empleyado ang Silicon Valley sa Estados Unidos at sa iba pang mga bansa. Sa madaling salita, paano naaapektuhan ng mga makina ang mga tao? Pinapalitan na nila ang lahat. Patuloy silang nagpapakita ng ganitong uri ng hinaharap. Kaya, dapat natin pagnilay-nilayan kung bakit sinasabi ng Diyos, huwag niyong labis na pahalagahan ang mga bagay sa lupa. Napag-iiwanan na rin ngayon ang mga medikal na profesional. Paano naman sa militar? Noon, ang bilang ng mga sundalo ay madalas na ginagamit bilang tagapagpahiwatig para matukoy ang lakas ng militar. Gayunman, hindi ba't nakakakita na tayo ngayon ng mga aso na robot at ng iba pang mga robot na pumapalit sa mga tao? Hindi ako nandito para magbigay ng aralin tungkol sa AI ngayon. Gayunman, habang nagsasaliksik ako tungkol sa hinaharap ng sangkatauhan, napapaisip ako ng gaano kahabang panahon ang natitira hanggang sa dumating ang panahon kung kailan hindi na kinakailangan ang sangkatauhan. Hindi nakatira ang matatanda kasama ang kanilang mga anak dahil hindi nila nais na maging pabigat. Dumarami ang bilang ng mga senior na naninirahang mag-isa. Mabuti sana kung madalas na bumibisita ang kanilang mga anak para maalagaan sila. Pero ang mga anak nila ay may mga kinahaharap ding problema sa buhay. Bilang resulta, nagpapadala ang gobyerno ng mga katulong. Pero nagbabago na ito ngayon, hindi ba?
어떻게 바뀌고 있습니까? Sa Japan, pinapalitan na ng mga robot ang lahat ng bagay. 또 바뀌고 있습니다. Ang mga robot na ang kinakausap ng matatanda. Mga kapatid, kung sasabihin nyo sa AI, magkwento ka sa akin ng kawili-wiling kwento, hindi ito tututol. Lagi itong magkukwento sa inyo. Gayunman, kung sasabihin nyo sa isang tao na magkwento ng bagay na kawili-wili, sasabihin niyang, bakit mo ako ginugulo? Ayaw nilang gawin iyon. Ang lipunan ay patuloy na umuusad tungo sa hinaharap na ito. Maging ang mga sundalo ay pinapalitan na ngayon ng mga robot. 사람이 필요가 없습니다. Nagsasagawa na rin ang AI ng mga operasyon sa mga ospital. AI가 하고 Ang mga tao ay hindi na gaanong kinakailangan ngayon. Ang pagbuo ng kotse ay hindi na halos nangangailangan ng mga manggagawa. Nagpoprotesta ang mga manggagawa, humihingi sila ng dagdag sahod. Humihingi sila ng mas maraming araw ng pahinga. 요구 사항이 많은데 Gayunman, pag nabili na ang isang makina, nagtatrabaho ito ng walang pagod, 24 na oras, 365 araw kada taon. Kung gayon, ano kaya ang iisipin ng mga may-ari ng negosyo? Uupa ba sila ng mga manggagawa o aasa sila sa AI o sa mga robot? 의존하겠습니까? Ang lipunan ay patungo sa direksyong ito. 돌아가게 됩니다. Maaaring isipin ng ilan, hindi ba't makakapamuhay na ng komportable ang mga tao dahil hindi na nila kailangan magtrabaho? Hindi iyon totoo, mawawalan ng trabaho ang tao. Dahil pumasok na tayo sa panahon ng AI, sinasabi ng mga tao, ang gintong panahon ng sangkatauhan, ang oras para mabuhay sa lupang ito ay nauubos na. 이 AI 시대에 와서 그런 얘기를 종종 이렇게 듣게 되거든요. Gayunman, hindi ko sinasabing maging pesimistiko kayo. 삶을 살라고 이렇게 말씀을 드린 것이 아닙니다. Kung gayon, sino ang mga pinakamasayang tao ngayon? Paano sila namumuhay? 사람들이 가장 행복할까? 제가 Isang beses, sinabi ko sa AI, 하늘에서 내려 pakiusap gumawa ng CG na animation ng bagong Jerusalem na perpektong parisukat na bumababa mula sa langit. 내려오는 모습을 한번 그 CG로 만들어 At wala pang 5 minuto ang inabot para magawa ito. 5분이 안 걸려요. Tinanong ko ang mga gumagawa ng computer graphics. Gaano katagal ang aabutin ito kung hindi gagamit ng AI? 된다면 어느 정도 걸리냐 하니까 At sinabi nilang aabutin ito ng ilang linggo. Ang isang bagay na maaaring matapos ng AI sa loob ng 5 minuto ay maaaring umabot ng ilang linggo para sa isang tao. Sinabi ko rin sa AI na magsulat ng tula tungkol sa sakripisyo ng isang ina. At ito ay talagang nakaaantig kaya napaluha ako. Dahil mahilig ako sa mga tula, marami akong nabasang tula tungkol sa mga ina. 굉장히 많이 봐서 Pero hindi pa ako nakabasa ng ganitong nakaaantig na tula. 보지를 못했어요. Sa ganitong paraan, makakagawa ng tula ang AI nang wala pang 1 segundo. 들어주죠. Kung sasabihin ko sa AI, balak kong dumalo sa isang okasyon sa katapusan ng taon, pakiusap magsulat ng talumpati para sa akin. Agad itong nakakagawa ng talumpati at mas maganda pa ito kaysa sa kung ano ang isinulat ko na pinag-isipan ko sa loob ng ilang araw. Kaya sino pa ang uupa ng tao? 시도 잘 써요. Mahusay itong sumulat ng tula. Kapansin-pansin ang husay nito sa pagsulat ng kanta at pagbuo ng musika. 시대 속에 우리가 Mga kapatid, sa ganitong panahon na tayo ngayon nabubuhay, 하는 사람 napaisip ako tuloy na ang mga taong gumagamit ng mga bagay na ito ay nabubuhay na ngayon sa isang bagong mundo. 이런 어떤 입장이 되니까 Kaya napapaisip ako kung hanggang kailan na lang ang gininto ang panahong ito ng sangkatauhan. 어느 세월까지 갈까 말이죠. Ang ilan ay nagsasabing 10 taon, ang ilan ay 20 taon, pero karamihan sa mga talakayan tungkol sa sangkatauhan ay walang malinaw na konklusyon. 거의 대다수였습니다. 근데 AI가 Gayunman, kahit pa maging maunlad ang AI, kaya ba nitong ilarawan ang kaharian ng langit? Kaya ba nitong palitan ang mga bagay sa langit? 할수 있습니까? Ang mga bagay sa lupa ay maaaring mapalitan ng AI. Pero ang mga bagay sa langit ay hindi kailanman mapapalitan. 그래서 Kaya, ang pinakamatalinong tao ay ang mga naghahanda para sa kaharian ng langit. 천국을 Ipagpalagay na nag-aaral ng Ingles ang isang tao sa loob ng 10 taon. 뭐 잔뜩 해놨는데 웬걸요?
Gayunman, kung sasabihin nyo sa inyong smartphone, magkano ito? Mabilis nitong ibinibigay ang pagsasalin sa wikang Ingles. Masipag kayong nag-aral ng Ingles at natutunan sa huli ang ekspresyong, "How much is it?" Pero pag sinabi nyo sa AI na isalin ang ilang salita, nagsasalin ito agad. Sa wikang Ingles lang ba ito nagsasalin? Nagsasalin ito sa Espanyol. Nagsasalin ito sa Portuges. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang dose-dose ng wika ay agad na naisasalin. Kung gayon, ano kaya ang mangyayari sa mga akademya na nagtuturo ng wikang Ingles? Magsasara ang mga ito. Hindi ba't nagiging mas mahirap ang hinaharap ng sangkatauhan? Sa hinaharap, maaaring hindi na kailanganin ang mga guro o mga eskwelahan. Ito ay hindi ko sariling opinyon. Ito ang pananaw ng mundo ngayon sa hinaharap. Ito ay dahil pag nagtanong kayo sa AI, nakakapagbigay ito ng mas detalyadong impormasyon kaysa sa naibibigay ng mga eskwelahan. Kung itatanong nyo sa AI, ano ang labanan ng Trafalgar? Agad nitong ibibigay ang sagot. Pag sinabi natin sa AI, sabihin sa akin ang tungkol kay Admiral Isunshin, ipapaliwanag nito ang lahat sa isang iglap mula sa taon ng kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang mga nagawa, pati na rin ang mga pangyayari noong panahon ng paghahari ni Haring Sonjo. Kung magkagayon, maghahanap pa rin ba ng mga guro ang mga estudyante? Ito ang hinaharap ng lupang ito. Gayunman, paano naman ang ating hinaharap habang tayo ay sumusulong patungo sa kaharian ng langit? Sa panahon ngayon, may mga trabahong mukhang napakaganda, pero dahil sa AI, mawawala sa kanila ang lahat. Paano naman tayo? Para naman sa ating hinaharap, pag tiningnan natin sa Biblia kung paano hinanda ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kanyang mga minamahal na anak, mauunawaan nating nakita na ng ating Diyos ang wakas kaya ibinigay ni na Ama at Ina ang mga katuroang ito para akayin tayo tungo sa mas masayang mundo. Mga kapatid, hindi lang natin ito dapat na tingnan bilang isang isyong panlipunan na nangyayari ngayon, kundi isiping ito ang hinaharap ng mga tao sa lupang ito. Kung gayon, paano naman ang hinaharap ng mga tumitingin sa kaharian ng langit? Kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Bakit hinayaan ng Diyos ang mga Israelita na dumaan sa napakaraming paghihirap sa disyerto? Ito ay para pagpalain sila. Hindi ba't nasusulat ito sa Biblia? Dahil ginawa ng Diyos ang ating buhay ngayon para gawing mas masaya ang ating hinaharap at akayin tayo tungo sa walang hanggang kaluwalhatian. Hinihiling ko na huwag tayong tumingin lang sa kasalukuyan, kundi masipag na tumakbo habang tumitingin sa hinaharap. Tingnan natin ang Isaiah chapter 46 verse 10. Sa Isaiah chapter 46 verse 10, sinabi ng Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Nagpapahayag siya ng wakas mula sa pasimula. Dahil alam ng Diyos ang lahat, sinabi niya sa atin, huwag kayong lumihi sa ibang landas, kundi sundin lang ang landas na iniuutos ko sa inyo. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya. Sa halip, ipinapakita niya sa atin ang daan para sa mga pagpapala ng ating maliwanag na hinaharap. Gayunman, iniisip ng mga tao, kailangan ko ba talagang mamuhay ayon sa salita ng Diyos? Hindi ba magiging napakahigpit ng buhay? Pag binabasa nila ang salita ng Diyos nang walang pangunawa, nagkakamali sila ng pagkaunawa na pinipigilan sila sa paggawa ng gusto nila. Mula sa pasimula, nais na ng Diyos na bigyan tayo ng pinakamasayang buhay. Nais niyang ibigay sa atin ang pinakamagagandang bagay. Ito ang dahilan kung bakit tayo inaakay ng Diyos sa daan ng bagong tipan.
Kaya dapat nating sundin ang daang ito ng mapagbiyaya at tanggapin ang walang hanggang kaluwalhatian ng langit. 다 얻을 수 있는 우리가 되어야 되겠습니다. 나중에 AI가 Ano kaya ang mangyayari pag dumating ang panahon kung kailan AI na ang nangangaral? 지금은 Kaya ngayon na ang gininto ang panahon para masipag nating ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. 시간이라고 볼 수 있겠습니다. 이런 Kung lilipas ang panahon na ito, ang lahat ng tungkuling ito ay maililipat sa mga makina, hindi sa mga tao. 옮겨지게 될 것입니다. Bago ito mangyari, hinihikayat ko kayo na gawin ang inyong pinakamakakaya pag nagkaroon tayo ng tungkulin at oportunidad. 부탁드리겠습니다. Tingnan natin muli ang verse 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. 놀아하고 있습니다. Hinanda na ng Diyos ang lahat ng bagay sa lupang ito para maisakatuparan ang kanyang kalooban. 이 땅에서 일어나는 모든 현상들, 상황들 Noon, ang mga nobela ay isinusulat ng mga tao, pero ngayon, sikat na ang mga nobelang gawa ng AI. Mga kapatid, sinasakop na ng AI ngayon ang mga gawain na ginagawa ng mga tao dati. 얼마 전 Kamakailan lang, may lumabas na balita bilang isang seryosong problema na ginagamit ang AI para sagutin ang mga tanong sa mga pagsusulit. 나왔습니다. Dahil nakapaloob sa AI ang lahat ng kaalaman, 이 세상 pag kumuha ito ng pagsusulit, natural lang na makakakuha ito ng perpektong marka. 단점될 수밖에 없겠죠. Nakikita kung paano patuloy na lumalabas ang mga isyong ito, napapaisip tayo ng ano kaya ang magiging hinaharap ng mga taong naghahangad lang ng buhay dito sa lupa 천국을 at ng mga taong naghahangad ng langit? 살아가는 사람의 미래가 과연 어떨까? 이거 생각해 보지 않을 수 없는 부분입니다. Hindi ako nandito para magturo ng tungkol sa AI, pero ito ang realidad ng ating panahon ngayon. 지금 시대가 그렇습니다. Umaapaw ito sa kaalaman. Ito ay dahil ang lahat ng kaalaman na naipon ng sangkatauhan ay nakaimbak sa mga computer at maaaring magamit sa pamamagitan ng AI. 과거에 Noon, ang kaalaman ay naihahatid sa pamamagitan ng mga guro. 서 지식이 전달이 되었습니다. Gayunman, hindi na ngayon. 그렇지 않습니다. Sa katunayan, pag nagtuturo ang mga profesor ngayon, binubuksan ng mga estudyante ang AI, tinitingnan ito agad at sinasabing, 교수님 그 연 Profesor, medyo mali po ang petsa o ibang tao na po iyan. 이런 식으로 Kaya sinasabi ng ilang profesor, mahirap magpatuloy sa pagiging isang profesor. 또 계십니다. Mula sa pasimula, nakita na ng Diyos na ang sangkatauhan ay mabubuhay sa ganitong uri ng panahon. 알아보셨기 때문에 Sa kadahilanang ito, dumating ang Diyos sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon sa panahon ng Espiritu Santo. 땅의 세속 Binigyan ng makalangit na Ama at makalangit na Ina ang buong sangkatauhan ng pagkakataon na magtamo ng mas maraming makalangit na gantimpala. 을 더 Sa halip na makamundong kasakiman, kaalaman at pagmamalaki, hindi ba? 허락해 주지 않았습니까? Kaya hinatid ng Diyos ang mga salita ng Revelation chapter 22 sa buong sangkatauhan para sa ating maliwanag na hinaharap. 22장 이 내용을 전부 보냈습니다. Chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. 뭐라 하시는 At ang nakikinig ay magsabi, halika. 할 것이요. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. 용수를 받으라 하시더라 하고 했습니다. Para sa ating maliwanag na hinaharap, dumating ang Diyos sa lupang ito bilang ang espiritu at ang babaeng ikakasal. 모든 Inanyayahan ng Diyos ang buong sangkatauhan na lumapit sa espiritu at sa babaeng ikakasal na nagsasabi, 진리를 kung kayo ay nauuhaw, pagod, o nanlulupaypay sa buhay, o kung naghahanap kayo ng katotohanan, 신부께로 kahit sino ka man, lumapit kayo sa akin. Balang araw, makikita natin ang limitasyon ng hinaharap ng lupang ito. 그러나 Gayunman, hindi kailanman masasakop ng AI ang hinaharap ng kaharian ng langit. 영역이 아니고 그런 공간이 아닙니다. Tiyak na darating ang panahon kung kailan tanging ang mga umaasa sa langit at naghahanda para dito ang makakaligtas. 반드시 도래합니다. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 3 verse 6.
chapter 3, verse 6. Na ginawa kaming, 또 우리로 ano? 언약의 일꾼 되기에 May kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. 했습니다. Anong uri ng hinaharap ang nais ng Diyos na buksan para sa sangkatauhan sa pamagitan ng bagong tipan? 그 미래는 어떤 미래일까요? Hindi na magkakaroon ng kamatayan, 애통도 pagdadalamhati, kalungkutan, pagtangis o ng kirotman, kundi tanging walang hanggang kagalakan. 영원한 그 누림이 영원하고 Ipinaalam sa atin ng Diyos ang bagong tipan para ibigay sa atin ang mundo ng walang hanggang luwalhati. 그래서 새 언약을 알려주신 것입니다. Gayunman, mas inuuna ng mga tao sa mundo ang pagkain at iba pang mga usapin, kaya hindi sila masyadong naglalaan ng oras dito. Para sa kapakanan ng ating hinaharap, kung maliit na bahagi lang ng ating sarili ang ibinibigay natin, ginugugol ang 99% sa makamundong bagay at 1% lang sa kung ano ang tunay na mahalaga. 살고 있다라고 한다. Naniniwala akong oras na upang pagnilayan ang ating mga pinahahalagahan. 다시 한 번 더 생각하고 돌이켜 봐야 될 부분이 아닐까 하는 생각이 듭니다. Bakit ay ginawa ng Diyos na mga manggagawa ng bagong tipan? Ang dakilang kalooban ng Diyos ay ang akayin tayo patungo sa mundong walang kamatayan sa pamagitan ng bagong tipan. 하신 뜻이 계십니다. Para bigyan tayo ng mundong walang kirot kung saan magwawakas ang pagdurusa at kalungkutan na nararamdaman natin dito. 또 그 비통함과 이런 모든 것을 다 잠재울 수 있는 Sinabi sa atin ng Diyos, maging mga lingkod ng bagong tipan at ipahayag ang katotohanan sa lahat ng tao. 새 언약 진리를 만민에게 다 전파해 주라고 이렇게 일깨워 주셨던 것 아니겠습니까? Tingnan natin ang Revelation chapter 21 verse 4. 말씀 함께 봅니다. Tingnan natin ang verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. 보호자의 At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong, ano? Bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, ano ang sinabi niya? Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Sinabihan tayo ng Diyos na pumasok sa katotohanan ng bagong tipan para buksan ang mundo ng biyaya kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan, ng pagtangis o ng kirotman. 열어주시기 위해서 새 언약 진리 안으로 오라고 하셨고 Hindi ba tinatawag ng espiritu at ng babaeng ikakasal ang sangkatauhan sa pagsasabing, hali kayo sa akin? 바쁘니 Dahil napakarami nating ginagawa, wala na tayong libreng oras at pakiramdam natin na wala na tayong sapat na oras para mag-isip ng tungkol sa mga espiritual na bagay. 여러분들이 Gayunman, hindi ba't namumuhay tayo ngayon ng may pag-asa na ang bukas ay magiging mas mabuti kaysa ngayon? Ano kaya ako sa hinaharap? 과연 어떻게 Paano kaya ang buhay ko sa hinaharap? 어떠할까? Pagdating sa hinaharap, dapat nating suriin ang landas ng pananampalataya na nilalakad natin. 저와 여러분들이 되셔야 되겠더라. Ang mga nakatuon sa hinaharap ng lupang ito ay darating sa kanilang limitasyon kalaunan. 언젠가는 한계가 다다르게 되고 막힙니다. Kahit na bumuti ng husto ang kapaligiran sa mundo, hindi ito mapapasa atin magpakilanman. 없습니다. Kahit na ang hinaharap natin sa mundong ito ay magtapos pagkalipas ng 70 o 80 taon, 어떻습니까? paano naman ang hinaharap natin sa kaharian ng langit? Ito ay walang hanggan. 애통이 없는 세계 Hindi na magkakaroon doon ng kamatayan o ng pagdadalamhati. Laging galak at kapayapaan ang naroon. 것이 창조되는 세계 Araw-araw ay may bagong nililikha, wala ng kirot o kalungkutan man. 이런 Dumating ang Diyos sa lupa upang ihayag ang katotohanan ng bagong tipan para maibigay niya sa atin ang isang napakahalagang mundo. Pero sinasabi natin, narinig ko na ito mula sa pastor, napanood ko na rin ito sa YouTube, at naaral ko na rin ito sa Biblia, kaya marami na akong alam. 것만 하더라도 Hindi tayo dapat na mag-isip ng ganito. Para hindi manakaw ni Satanas ang katotohanan, tinago ni na ama at ina ang katotohanan sa loob ng mga talinghaga, mga propesiya at kasaysayan.
Binabalot ito sa maraming patong-patong na pambalot upang walang sino man ang makaalam nito maliban sa mga anak ng langit. 진짜 정체를 Kaya sinabi ng mga alagad kay Jesus, mas mabuti sana kung sinabi mo na lang na ang A ay A at na ang B ay B. 쉽게 Sa halip, pinaiisip mo pa ang mga tao. Ito ba iyon o iyon ba ito? 이것인가? Tinanong nilang, bakit ka nagsasalita sa mga talinghaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. 우리에게 Natanggap natin ang pribilehiyo at biyaya ng Diyos. 수많은 어떤 하나님의 은혜가 작동하고 있는 Hindi natin ito dapat na baliwalain. Hindi tayo dapat na mabigong magpasalamat at hindi tayo dapat na bastang dumalo sa simbahan ng walang pananampalataya. 어떤 우리의 신앙이 되어 Ipinapanalangin ko na sa bagong taon, ilalaan natin ang ating puso, kaluluwa at isip sa pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, sa kapatid at sa Ebanghelyo. 이웃을 사랑하고 At nasusulong tayo tungo sa panibagong hinaharap. 이 복음을 진실로 사랑하는 어떤 한 해로서 새롭게 미래를 펼쳐갈 수 있는 해가 되었습니다. Pumunta tayo sa chapter 22. Kahit na naghanda ang Diyos ng kamanghamanghang bagay para sa atin, 우리 위해서 may mga nagkukulang pa rin sa pananampalataya at tumitingin lang sa kasalukuyan nilang kalagayan. 믿음이 없이 Nakalulungkot ito. 현실만 바라보게 되는 삶이 때로는 답답하기 Chapter 22 verse 1. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng lansangan na lunsod. 따라서 Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga na 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. 하시는 At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan na liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila, at sila maghahari magpakailan paman. 우리의 미래 Ito ang ating hinaharap. 성경의 Dahil nasusulat ito sa Biblia, hindi natin ito dapat na ipagsawalang bahala. 대한 예언 Ang propesiyang ito ay para sa atin. Bilang mga bida ng propesiyang ito, namumuhay ba tayo ngayon alinsunod sa propesiya ng Diyos? 살고 있는가? Hindi ba't dapat nating isipin ang bagay na ito? 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? Ang Diyos ay nagsumikap ng husto at ibinigay ang kanyang buong atensyon para ihanda ang maliwanag na hinaharap para sa atin. 다 만들어 놓으셨는데 Gayunman, paano kung ang kanyang mga anak ay nag-aaksaya ng oras sa maling bagay at tumutuon sa mga bagay na mawawasak kalaunan? 이렇게 돼서는 Hindi ito kailanman dapat na mangyari. 그래서 Kaya nag-iwan si Apostol Pablo ng mahalagang mensahe sa 2 Corinthians chapter 4. 말씀을 남기죠. Pumunta tayo sa 2 Corinthians chapter 4. Chapter 4 verse 16. 말씀 보시면 Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. 우리가 Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian, nitong maliliit na paghihirap, para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi saan? Sa mga bagay na hindi nakikita. 않는 것이니 Anong ibig sabihin nito? Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay ang mga makalangit na bagay? 의미 아니겠습니까? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay, ano? 어떠하다고 Walang hanggan. 영원하다고 했습니다. Kung alam natin ang hinaharap na hinanda ng Diyos para sa atin at mamumuhay tayo na nauunawaan ito, 우리의 삶이 한없이 gaano man kahirap ang ating buhay, hindi ito magiging pabigat. 않습니다. 가서 May mundo ng luwalhati na mamanahin natin at may mga maluwalhating pangako. Hindi natin dapat na ituring ang mga pangakong ito bilang mga salita lang sa Biblia. 어디로 여겨서는 안 됩니다. Magkakatotoo ang lahat ng ito. 실로 이루어지게 될 겁니다. Ipinapanalangin ko na mapagbiyaya niyong sasalubungin ang bagong taon na hinanda ni na Ama at Ina para sa atin na may ganitong pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11, maraming kwento tungkol sa pananampalataya. 믿음에 대한 얘기들이 나옵니다.
Tingnan natin ang Hebrews chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. 못한다고 되어 있지 않습니까? 이 땅에 Hindi lang ang hinaharap ng lupang ito ang plinano at hinanda ng Diyos, kundi pati na rin ang hinaharap ng kanyang mga anak. Dapat tayong magkaroon ng matatag na pananampalataya sa hinaharap na ito. Ang mga banal ng sinaunang simbahan ay nagtiis ng pag-uusig. Pinakain sila sa mga leon sa mga amphitheatro ng Roma at sinusunog sila bilang mga taong kandila. 때로서 그 Gayunpaman, hindi nila kailanman pinagsisihan ang buhay na iyon. Bakit? 후회하지 않았습니다. Hindi ba't ito ay dahil sa hinaharap na ipinangako sa kanila ng Diyos? 미래에 대한 Iyon ay dahil may pananampalataya sila. 믿음이 있었기 때문이죠. Ang mga nagkukulang sa pananampalataya sa hinaharap ay hindi nabubuhay ng wasto sa pananampalataya at maging sa mundong ito. 못하는 그런 경우가 많이 생깁니다. Ngayong 2026, bigyang lugod natin ng Diyos. 하나님도 기쁘시게 해드리고 Ang ating tunay na hinaharap ay ang mapagbiyaya at maluwalhating kaharian ng langit kung saan walang kamatayan o kirot. 그 은혜로운 영화로운 천국 세계 Gaya ng nasulat sa 1 Corinthians chapter 2, 눈으로 naway maging panahon ito ng pananampalataya kung kailan sumusulong tayo ng buong tapang. Iniisip ang kaluwalhatian ng Diyos Elohim na naghanda na walang hanggang hinaharap sa mundo na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao. 전진을 할 수 있는 믿음의 시간들이 다 Habang humihina ang ating pananampalataya sa hinaharap, humihina rin ang ating kakayahang kumilos. 아무것도 할 수 없습니다. Ano ang mangyayari kung ang pananampalataya ng isang tao sa hinaharap ay kasinlakas ng kay Josue? Ano ang masasabi nila tungkol sa matibay na muog ng Jericho? 뭐라고 말합니까? 저들은 Magkakaroon sila ng pananampalataya para sabihin sila'y para lamang tinapay sa atin. 생기죠. Naniwala si Josue sa matagumpay na hinaharap na hinanda ng Diyos para sa kanila. 다른 Dahil hindi naniwala ang iba sa hinaharap na ipinangako ng Diyos, sinabi nilang masyado silang malalaki. Tayo ay gaya ng mga tipaklong at sila ay gaya ng mga higante. 사람 같고 저들은 사람 같아. 하나님 Ganito ang sinabi ng mga walang pananampalataya sa hinaharap na hinanda ng Diyos. 그런 소리를 했습니다. 결국 Dahil hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya na pumasok sa Kanaan, nawasak silang lahat sa disyerto. 또 멸망하고 엎드러질 수밖에 없는 그들의 어떤 그 Ano ang tinuturo sa atin ng 1 Corinthians chapter 10 tungkol sa kanilang kalagayan na ipinapakita sa atin bilang isang halimbawa? 했습니까? 너희는 Itinuturo nito sa atin na huwag maging tulad nila. Huwag kayong maging hangal gaya nila na nagkukulang ng pananampalataya sa hinaharap na hinanda ng Diyos para sa inyo. 자들이 되지 말라고 말이죠. 그래서 Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng ito ay nakatala sa Biblia? Ano kaya ang magiging hinaharap ng mga tao sa lupang ito? 그 미래는 어디 Kung gayon, ano ang hinaharap na hinahanap natin? 미래는 과연 Anong uri ng hinaharap ang naghihintay sa atin? 여호수아와 칼렙 Sina Josue at Caleb ay nagkaroon ng matatag na pananampalataya sa kanilang hinaharap. 다른 사람 앞에 Kaya tumayo silang matatag sa harap ng iba 저들은 우리의 at nagsabing sila'y para lamang tinapay sa atin, sinasamahan tayo ng Diyos. 바닥에서 다 떠나 Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila. 이렇게 Hindi ba't ang kanilang pananampalataya ang nagpahintulot sa kanila na magsalita ng may kumpiyansa? Mga minamahal naming kapamilya ng Zion, hinihiling ko na sa taong 2026, 우리 위해서 만든 tayo ay sumulong ng may pananampalataya sa hinaharap na hinanda ng Diyos para sa atin at sa kapaligiran na nilikha niya para sa atin. 한국 가족들 모두가 되시 Umaasang nakatanggap kayo ng maraming biyaya, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.